Tumayo ang boyfriend ko na si Mochi para kunin ang kutsara sa labas pero bigla na lang hinawakan ni Kutuhan ang wet packs ni Mochi. Kaya sobrang inis na inis po ako dahil wala naman siyang karapatan na hawakan ang wet packs ng boyfriend ko. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Luna. Siya po ay 20 years old at grade 12 at may boyfriend naman siya na tawagin na lang nating Mochi na siya naman 20 years old at may sariling negosyo. 3 taon na silang magkarelasyon, masipag at mabait si Mochi. Palagi niyang ini-spoiled si Luna. Habang si Luna ay nag-aaral, ang kanyang mga magulang naman ay nasa ibang bansa at doon nagtatrabaho kaya silang magkakapatid lang ang nakatira sa isang malaking bahay. At kahit sobrang laki ng bahay nila ay si Luna lang mag-isa ang naglilinis nito dahil sobrang tamad ng kanyang mga kapatid pero hindi na lang siya kumikibo. July 12, 2023 ang monthsary nila ni Mochi kaya niyaya niya itong uminom na silang dalawa lang. Umamin si Luna kay Mochi na umiinom siya ng pills dahil active sila sa jugjugan pero nung July 12 ay pinlano niyang itigil na ang pag-inom ng pills. Pero nung araw na yon ay hindi niya nasabi kay Mochi na hihinto na siya sa pag-inom ng pills dahil sa mga masasamang epekto nito sa kanyang katawan. Nalasing si Luna sa pag-inom nila ni Mochi at wala na siyang maalala kaya hindi niya alam na may nangyari pala sa kanila. Ilang linggo na ang nakalipas na hindi na siya umiinom ng pills pero napapansin niya na lumalaki ang kanyang tiyan pero wala naman siyang sintomas. Dahil sa pagkakaalam ni Luna kapag ikaw ay buntis ay may mararamdaman kang mga morning sickness. Bigla na lang sinabi sa kanya ni Mochi na parang napapansin niya na lumalaki ang balakang ni Luna at lumalaki ang kanyang tiyan. Sobrang takot ni Luna dahil hindi pa raw siya handang maging ina pero ang sabi naman sa kanya ni Mochi ay siya ay handa na. 2 buwan na ang kanyang tiyan noon pero hindi pa niya alam na siya ay buntis kaya niyaya niyang uminom ang pinsan ni Mochi. Dos na ng madaling araw noon nang biglang sumakit ang kanyang puso na para ba siyang mawawalan ng malay. Mabuti na lang at nung gabi na yon ay sa bahay ni Mochi siya nakatulog kaya nagpahilot na siya kay Mochi at medyo nawala ang sakit. 3 buwan na ang kanyang tiyan nang bigla na magbago ang kanyang katawan. Hindi na siya makapagsuot ng short dahil hindi na kumakasya ang kanyang mga maliliit na damit. Kaya niyaya na siya ni Mochi na magpa-check up at doon nga nalalaman ang resulta na siya po ay buntis. Kaya puro kaba na lang ang naramdaman ni Luna dahil hindi niya alam kung paano ito ipagtatapat sa istrikto niyang ama. Habang ang nanay niya naman ay hindi gaanong istrikto pero dinidisiplina pa rin silang magkakapatid. Pero kailangan na nilang umamin dahil nag-aaral pa si Luna at bagong pasok pa lang siya ng grade 12 at nawawala na siya ng focus sa pag-aaral. Kaya sinabi niya na rin sa kanyang papa na hindi muna siya mag-aaral dahil sobrang lutang lang siya pagdating sa eskwelahan. Puro sorry na lang din ang nasabi niya sa papa niya dahil alam niyang na-disappoint sa kanya. Nakapag-usap na ang kani-kanilang mga pamilya at tinanggap naman ang relasyon nila at ang pangyayari dahil parehas naman silang nasa tamang edad na. Napagsabihan din siya ng kanyang mama na dapat pag-aaral muna ang kanyang inaatupag pero dahil nandyan na ay wala na silang magagawa kundi tanggapin na lang. Nang umabot ng 4 na buwan na ang kanyang pinagbubuntis ay naisipan ni Luna na makipag-live-in na kay Mochi dahil nahihirapan siya sa tuwing magkalayo sila dahil kung ano-ano ang kanyang naiisip. Parang palagi na lang siyang hindi mapakali at natatakot na baka may ibang mahanap na si Mochi. Kaya tumira muna si Luna sa mismong bahay nila Mochi pero may isang babae na nakitira din kay Mochi at ito ang kanilang kapitbahay. Tawagin daw natin ang babaeng ito sa pangalang Kutuhan dahil marami daw po siyang kuto at lisa. Si Kutuhan ay 16 years old na kapitbahay nila Mochi at kung bakit siya nakitira kay Mochi ay dahil umalis na ang kanyang pamilya at lumipat na sa malayong probinsya. Hindi na rin naging iba ang turing ng pamilya ni Mochi kay Kutuhan kaya malakas ang loob niya na doon na tumira. Pero ang nakakainis sa ugali ni Kutuhan ay hindi marunong magpaalam kapag gumagamit ng ibang gamit ni Mochi. Kagaya na lang ng minsan na bigla na lang siyang nakita ni Luna na suot-suot niya ang damit ni Mochi nang hindi man lang nagpaalam. Kaya nagalit siya kay Mochi dahil hindi man lang magawa nitong pagsabihan si Kutuhan na wag gamitin ang kanyang mga gamit. At ang sabi dito ni Luna meron siyang pagkamakasarili dahil pag ang gamit ay sa kanya ayaw niyang may gumagamit ng iba. Kaya hindi na kinaya ni Luna na makisama pa kay Kutuhan kaya kinausap niya ang kanyang papa na mag-live-in na sila ni Mochi. Noong una ay nagdadalawang isip ang pumayag ang papa niya na mag-live-in sila pero ang mama niya ay pumapayag dahil ang iniisip nila ay baka takasan siya ni Mochi. Pero alam naman ni Luna na hindi magagawa yun ni Mochi sa kanya dahil nung bago pa lang ang kanilang relasyon ay sinabi na sa kanya ni Mochi na gusto niya nang magkaanak kay Luna. Kaya pumayag naman ang kanyang papa at humanap sila ng bahay na matitirhan. Malapit lang ito sa bahay ng mama ni Mochi. Pero itong si Kutuhan ay sinasamahan si Luna sa bahay nilang nilipatan sa tuwing gabi o hapon dahil lagi ng gabi nakakauwi si Mochi galing sa trabaho. Sinasabi sa kanya ni Kutuhan na chinichismis si Luna ng lola ni Mochi na hindi raw ito marunong maglinis ng bahay at hindi tumutulong sa gawaing bahay. Pero ang totoo ay sobrang arte ni Luna pagdating sa bahay at kaya hindi niya magawang linisin ang bahay nila Mochi ay parang mabubulok na ito na kahoy. Kaya hinahayaan niya na lang ng mga kamag-anak ni Mochi ang maglinis ng kanilang bahay at si Kutuhan naman ay tumutulong sa paglilinis. Madalas sila magkwentuhan ni Kutuhan pero hindi niya maiwasang mag-overthink dahil si Kutuhan ay medyo may pagkaigat o sa madaling salita ay malandi. At madalas ding ipamukha sa kanya ni Kutuhan na siya daw po ay maganda pero ang totoo naman ay hindi. 5 buwan na ang pinagbubuntis ni Luna ay napapraning pa rin siya sa kakaisip dahil parang iba na ang kinikilos ni Mochi. Madalas kasing pumunta si Mochi sa bahay ng kanyang mga magulang kung saan nakatira din si Kutuhan. Kaya hindi niya talaga maiwasang mag-overthink dahil si Kutuhan ay parang ginagawa niya ang best niya para landiin si Mochi. Pero sigurado naman si Luna na hindi type ni Mochi
Mochi si Kutuhan dahil parang lagi siyang amoy panis na laway at hindi nagtututbrush. Kinabukasan ay sinamahan ulit siya ni Kutuhan pero ang napansin niya ay panay ang higa sa kanilang kama at panay ang paggagalaw sa kanyang mga gamit. At pagdating din sa kanilang bahay ay bigla-bigla na lang nitong binubuksan ang pintuan kaya pinagsabihan na siya ni Luna. At ang sinabi niya kay Kutuhan ay wag mong sirain ang pinto namin kung makapasok ka sa bahay namin parang ikaw ang may-ari. Parang nawala na kasi ng respeto sa kanya si Kutuhan at kung makahiga daw sa kama niya ay parang wala siyang kuto. At kahit naging ganun ang kanilang usapan ay takot pa rin si Luna na baka magalit din sa kanya si Kutuhan. Malambot daw kasi ang puso ni Luna at madali siyang masaktan kahit maliit na masakit na salita lang. Kaya ang kinatatakot niya ay baka may masabi ding hindi maganda sa kanya si Kutuhan. Ayaw niyang masaktan sa mga sasabihin nito. Kaya sa tuwing humihiga sa kanyang unan si Kutuhan ay sinasabi niya na lang na excuse me yung unan ko. At isang gabi ay maagang umuwi si Mochi pero siya ay nakainom kaya niyaya siya ni Luna na bumili na ng pagkain. Pero ang sabi sa kanya ni Mochi ay ayaw niyang bumili kaya tawagin na lang daw ang kanyang kapatid at siya na lang ang utusan. Tumunod naman ang kapatid ni Mochi at nagpasama siya kay Kutuhan para bumili ng pagkain nila. Tumayo si Mochi para kumuha ng kutsara sa labas nang biglang hawakan ni Kutuhan ang kanyang wet pack. Kaya sa sobrang inis ni Luna sa kanyang nakita ay nag-walk out siya. Lahat ng galit niya ay ibinunton niya kay Mochi. Walang karapatan si Kutuhan hawakan ng wet packs ng boyfriend ko dahil hindi naman sila magkaano-ano. Hindi ko na rin po maintindihan ang sarili ko dahil palagi na lang ako nag-overthink. Palagi po akong parang mapapraning. Kaya sana po ay mabigyan niyo ako ng advice dahil parang masisira na po ang ulo ko kakaisip ng kung ano-ano. Sana po naintindihan niyo ang kwento ko. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Baka naman simpleng pinaglilihian mo lang si Kutuhan kaya G ka talaga sa kanya. At alam mo Luna, kapag tayo ay nakipagrelasyon kasama nating ibibigay sa kanila ay buong tiwala. Dahil kung puro duda lang ang ibibigay natin sa kanila, tayo rin naman ang mahihirapan. Wala naman kasi tayong choice kundi magtiwala sa mga partner natin dahil hindi naman tayo 24/7 magkakasama. Ngayon yung tiwalang ibibigay mo kay Mochi ay nasa sa kanya na lang yan kung iingatan niya o sisirain niya. Dahil kahit anong pagbabantay pa yung gawin mo at kahit anong pagdududa pa yung gawin mo, hindi natin masasabi kung magloloko ba siya o hindi. Meron kasi mga lalaki na kahit habang buhay mo silang bantayan, kapag gusto nilang magloko, magloloko pa rin yan. At meron namang mga lalaki na kahit hindi mo bantayan, kahit ano pang gawin ng mga babaeng makakati ay hindi magpapadaig yan. Kumbaga wala naman tayong ibang choice kundi magtiwala lang sa mga partner natin para hindi tayo masyadong mag-overthink. At ang ending, ganun talaga nasa sa kanila yan kung iingatan nila yung binigay mong tiwala sa kanila o sisirain niya. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya graduate ka na, Hana Fortaleza Mendoza, Farhana Cuadro Sabihon, Jemlyn Sangan at Jovelyn de Guzman. Kaya yun lang. Like and share para alam mo namin bukas. Bye-bye!